ang Biblia. Sa Aklat ng Pahayag, ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Jesucristo at sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Ang layunin ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Jesucristo. Mapalad ang mga bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asia. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Ito'y mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganon nga ang mangyayari. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian. Dahil sa pakikipag-isa kay Jesus, itinapon ako sa isla ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Sabi niya, isulat mo ang iyong nakita at ipadala mo sa 7 iglesia. Sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit hanggang sakong at may gintong pamikis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari sa pagkatapos nito. Ito ang kahulugan ng 7 ilawang ginto at ng 7 bituing hawak ko. Ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia at ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. 2. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso.
Ito ang ipinapasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kaalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mong ring tulad ko ang ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Ito ang ipinapasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampo ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makaranas ng pangalawang kamatayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng matalas na tabak na ang magkabilay may talim. Nalalaman ko kung saan ka nakatira, sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ngunit nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo, sa bayang tinitirahan ni Satanas. Subalit may hinanakit ako sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam, na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga diyos-diyosan at nakiapid. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Kaya't magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang ipinapasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkain inihandog sa mga diyos-diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Kaya nga,
Magkakasakit siya ng malubha, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kanilang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan. Papatayin ko rin ang kanyang mga tagasunod upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakakaalam sa puso't isip ng mga tao. Gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit parang ibang mga taga-Tiyatira na hindi nakinig sa masasamang katuruan ni Jezebel at hindi natuto sa tinatawag na malalim na lihim ni Satanas. Ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng pasanin, ngunit dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Ibinibigay ko ito kung paano ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng mga pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 3. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, pagalabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ko diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na nag-ingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal na mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit hindi naman, at sa halip, nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita, sapagkat nagtiyaga ka gaya ng iniuutos ko sa iyo. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos, at hinding-hindi na siya lalabas doon. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking buong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos.
Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malimig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubadan at ng gamot na ipinapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikdan ang iyong mga kasalanan. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kundi ring gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 4. Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Ang anyo niya'y maningning na parang mahalagang batong jasper at cornalina. May isang bagharing naglilining na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa'y may nakaupong isang pinuno na nakadamit na puti at may koronang ginto sa ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sindinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang, na punong-puno ng mga mata sa kanyang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon, katulad naman ng baka ang pangalawa, kamukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-4. Ang bawat isa ay may tig-6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap ng at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nakaraan, ng kasalukuyan at ng darating. Tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat ang 4 na buhay na nilalang na nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Nakita ko sa kanang kamay na nakaupo sa trono ang isang kasulatan na may sulat sa loob at labas at sinarhan ng 7 selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa kasulatan? Ngunit walang ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Ngunit
Sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, "Huwag kang umiyak, tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Juda, sa kasulatang ang anak ni David." Pagkatapos, nakita ko at sa may pagitan karapatang ng mga mag-alis pinuno ng 7 selyo at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at sumira ng mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos. At sila'y maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyong-milyon at libu-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang, at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang mga nilalang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. At sumagot ang 4 na nilalang na buhay, Amen, at nagpatira pa ang mga pinuno at nagsisamba. 6. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo. At narinig kong kasinglakas ng kulog na sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang, "Halika!" At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Inalis ng kordero ang 2 selyo at narinig kong sinabi ng 2 buhay na nilalang, "Halika!" Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Inalis ng kordero ang 3 selyo at narinig kong sinabi sa 3 buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak." Inalis ng kordero ang 4 na selyo at narinig kong sinabi ng 4 na buhay na nilalang, "Halika!" At ang nakita ko na may isang kabayong may maputlang kulay. Ang pangalan ng nakasakay dito ay Kamatayan at kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, salot at mababangis na hayop. Inalis ng kordero ang 5 selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ubus lakas silang sumigaw, "O Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagilin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin." Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon
hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at mga kasamahan sa paglilingkod kay Kristo, napapatayin din tulad nila. At inalis ng kordero ang pang-anim na selyo. Lumindol ng malakas, ang araw ay nangitim na parang damit na panduksa at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, para mga bubot na bunga ng igos kapag binabayo ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami para makubli kami sa mukha ng nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang malagim na araw ng pagbubuhos nila ng kanilang puot, at sino ang makakatagal? 7. Pagkatapos nito, may nakita naman akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag muling umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel, Judah, Reuben, Gad, Asir, Naphtali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Zebulon, Jose at Benjamin. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at ang ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono. Gayon din ang mga pinuno at ang 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinasabi nila, Amen sa ating Diyos. Ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kumukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y gagabayan niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at nagpapahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. 8. Nang alisin ng kordero ang 7 selyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harap ng dambana.
Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga mula sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso at inihagi sa lupa, at biglang kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. At humanda ang 7 anghel upang hipan ang kanilang trumpeta. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umula ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hinipan ng 3 anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat. Ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang 3 bahagi ng dagat. Namatay ang 3 bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang 3 bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipan ng 3 anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa 3 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang 3 bahagi ng tubig at maraming tawang namatay pagkainom nito. Hinipan ng 4 na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang 3 bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin, kaya't nawala ang 3 bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang 3 bahagi na maghapon at walang tumanglaw sa 3 bahagi na magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw. Kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trumpetang hihipan ng 3 pang anghel. 9. Hinipan ng 5 anghel ang kanyang trumpeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay sa bituin ang susi ng bangin, napakalalim. Binuksan ng bituin ang bangin na may lumalabas na makapal na usok, tulad ng usok ng malaking horno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. May naglabas ang mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kakayanang manakit, tulad ng pananakit ng mga alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Ang mga balang ay parang mga kabayong handa na sa pakikidigma. Sila'y may putong na parang koronang ginto, at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok, at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng mga baluting bakal ang kanilang dibdib, at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng mga karwaheng hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may buntot na may tulis gaya ng mga alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang pinuno nila ay ang anghel na bantay sa banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Griego ay Apollyon. Nakaraan na ang unang lagim, 2 pa ang darating. Hinipan ng 6 na anghel ang kanyang trumpeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos.
Iniutos nito sa anghel na may trumpeta. Kailangan mo ang 4 na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog Euphrates, at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Sinabi sa akin na ang bilang ng hukbo na kakabayo ay 200 milyon. At nakita ko sa pangitain ang mga kabayo, at ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapulang baluti na gaya ng apoy, asul na safero at dilaw na parang asopre. Ang mga ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon, at ang kanilang bibig ay bumubuga ng apoy, usok at asopre. At 3 salot na pumatay sa 3 bahagi ng sangkatauhan ay ang apoy, usok at asopre, at nagmula sa kanilang bibig. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang mga bibig, at nasa kanilang mga buntot na parang ahas, at may ulo na siyang ginagamit nila sa pananakit. Ang natira sa sangkatauhan ay hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyos ang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakikita, nakakarinig, nakakalakad man. Hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw. 10. Pagkaraan nito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya ay nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha at parang mga haliging apoy ang kanyang mga binti. May hawak siyang isang maliit na kasulatan na nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng 7 kulog. Isusulat ko sana ang aking nasaksihan nang matapos ang dagundong, ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, "Ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog, huwag mo nang isulat." At itinaas ng anghel na nakita kong nakatungtong sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay at nanumpa sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, na siyang lumikha ng langit, lupa, dagat at ng lahat ng naroroon. Sinabi ng anghel, hindi na magtatagal, sa araw na hipa ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod. Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatan na nakabukas. Nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang kasulatan. Sinabi niya sa akin, kunin mo ito at kainin. Mapait iyan sa sikmura, ngunit sa iyong panlasay, kasintamis ng pulot-pukyutan. Inabot ko nga at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis nga yon, parang pulot-pukyutan sa bibig. Ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi nila sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga ipinasasabi ng Diyos tungkol sa mga tao, bansa, wika at mga hari. Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo lang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Hindi nila igagalang ang banal ng lungsod sa loob ng 42 buwan. Ipadadala ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako sa loob ng
1,260 araw ay ipahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Ang mga saksing ito ay ang 2 punong ulibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, magbubuga sila ng apoy at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong para ay mamamatay ang mga magtatangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensahe mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod, na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay panunuorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi papayag ang mga ito na malibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng mga tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Pagkalipas ng 3 kalahating araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay buhay at sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Nang oras ding iyon ay lumindol ng napakalakas at nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan. Natapos na ang 2 lagim at malapit na ring mangyari ang 3. Hinipan ng 7 anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, "Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman." At ang 24 na matandang nakaupo sa kani-kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa Kanya. Sinabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng kasalukuyan at ng nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nagingit-ngit ang mga di kumikilala sa iyo dahil dumating na ang panahon ng iyong puot, ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang sa lahat ng may takot sa iyo. Dakila man o hamak, panahon na upang lipulin mo ang mga sumira sa sanlibutan." At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo.